Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamati sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'a bihudahum ila yaumiddin. Wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat-lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Kanya, na kung saan ang pagpupuring yun ay nababagay sa Kanyang kadakilaan at sa Kanyang kapangyarihan. At tayo ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat pagtuunan ng pagsamba liban lamang kay Allah. At tayo ay sumasaksi rin naman na si Propeta Muhammad ay ang Kanyang alipin at sugo, na nawa ang kapayapaan at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapas sa Kanya at sa Kanyang mga kasamahan at dun sa mga tao na sumunod sa kanilang landas o sa kanilang mga gabay. Masya Allah, Alhamdulillah at Alhamdulillah Rabbil Alamin, at halos naubos na yung kalahati ng Ramadan. Masya Allah, na hindi natin mamamalayan na papatapos na pala. Ngayon pa 17 days. Pa 17 days na 16 o 17? O nagsalam pala ulama. Nag-iba-iba ba kayo? 17 ba? 16? Mga lalaki sa baba. Allahu alam. Hindi sila marinig. 17 or 16? Ang mahalaga? Okay, tama na. Huwag na madaway. Ang mahalaga ay tapos na yung 15 days. At halos kung mabubuo ang Ramadan ng 30 ay 15 days na lang ang matitira. O halos kalahati na lang ay nawala na talaga. So yun ang pinakamadaling salita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So wag natin sayangin. Tandaan natin, wag natin hayaan na lumipas yung Ramadan, ang buwan na ito na puno ng biyaya, awa, pagkapatawad mula sa Allah, na wala man lang tayong nakuha mula dun sa mga yun. Kung napupunan natin sa ating mga sarili sa mga naunang araw ng Ramadan, ay nagpagbaya tayo, hindi natin pinagtuunan yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi pa huli ang lahat. Ang mas masama, matatapos ang Ramadan na wala man lang tayong ginawang kabutihan, hindi man lang tayo napasama sa mga napatawad, hindi man lang tayo napasama sa mga kinawaan ng Allah. Dahil alam naman natin, natalakay na natin yung mga, ano pa ba yung nandun sa buwan ng Ramadan, ano ang kahalagahan ng pag-aayuno, kainaman nito. So, alhamdulillah. So, wag natin sayangin. Lalo na ngayon na papasok na ang last 10 days ng Ramadan. Subhanallah. Na nakapaloob dyan yung Laylatul Qadr. So, ito ay tinago upang magsikap yung isang Muslim sa paggawa ng kabutihan. Kasi kung itinaayin, kung ito ay ini-announce o nabagit sa hadith na mismong araw na ito ay ang Laylatul Qadr, ay wala, magiging tamad ang tao. Kasi sabihin niya, sa Webis pala, hindi mo na ako gagawa, sa Webis na lang, okay na yun, kasi kayro min alfisyahan naman yun so doon na lang, i-focus ko yung sarili ko. Pero ito'y tinago, hikmatan min Allah subhanahu wa ta'ala, upang magsumikap ang isang alipin sa paggawa ng kabutihan, upang siya hindi magtabad-tamaran. Pero ang problema, nalaman na natin na mayroong Laylatul Qadr, tapos nagtatabad-tamaran pa tayo, subhanallah. Wala tayong ibang nilulugi kundi ang ating mga sarili. Tandaan natin. Kasi pinabaan buwan ng nagkaroon ng buwan ng Ramadan, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay para sa kabutihan natin. Tandaan natin yan. Sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang makuha yung lugod niya, ay sobra-sobra yung nakukuha natin benefits mula doon. Yun nga, napanood ko na napakalaking benefits na may dudulot ng pagpapasting sa katawan ng tao. So, tandaan natin yan na huwag nating sayangin ang mga natitira pang oras sa buwan ng Ramadan.
So ngayon ang tatalakayin natin, tulad na nabanggit kanina, ay ang hijrah o migration from Makkah to Madina. Ano ba yung tinalakay natin last week? Lailatul Isra wal Mi'raj. So, silsilatul durus, itong continuous na durus tungkol sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito ay mula sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, syempre at sa suggestion ni Ustad Sbani. So, dahil, anong dahilan? Palagay nyo, bakit kaya kailangan natin pag-aralan yung talang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bakit kaya? Wala kayong idea? Kahit isa man lang? Sister? Yung iba po, naniniwala na ang ala lamang ang nag-iisang Diyos sa puso nila. Pero yung iba po, hindi po masyadong kumpisido na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling propeta ng alasanin sa alas. So, Okay. wala po natin siya makilala. Mashallah, sukran, jazakallah. Sino pa may idea? Sir? Para po may ipakita sa atin kung ano yung naipakita ang sign kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa, tandaan natin, tayo ay obligado na mahalin, sundin, ialay kung maaari ang buhay natin para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi tayo aabot sa tamang pagmamahal, sa tamang pagsunod kapag hindi natin pag-aaralan yung talang buhay niya. At sa totoo lang, wallahi, mas obligado pa na pag-aralan natin ang history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kung sino mang tao na dumaan ng tayo elementary. Sino ba yun? Jose Rizal, Andres Bonifacio, kung sino man yan tao. At mas mahalaga pang malaman natin ang history ng Propeta Muhammad kaysa sa history ng mga ninuno natin. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ala wajhil ard. Siya yung pinakamainam na nilikha sa balat ng lupa. Siya na. At sa kanya, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran at nasa kanya mga hadith na ito ay gabay para sa atin. At tandaan natin na ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang ano? Bilang ito ay habag awa sa atin. Subhanallah. So kailangan natin siyang mahalin, kailangan natin siyang sundin. Na kung ano ang sabihin niya, ito yung pinag-utos niya, kailangan natin sundin ng paggawa. Na kung ano ang kanyang pinagbawal, kailangan natin itong gawin? Kailangan nating iwasan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kunin ninyo, gawin ninyo, i-apply nyo. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. At kung ano ang mga ipinagbawal niya, ay iyon ay pagbawal nyo, iwasan nyo, layuan nyo. Dahil tandaan natin, Syari'atullah, mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapadaan niya sa Propeta Muhammad at lahat ng batas ng yun ay napaka-perfecto. Mag-uutos ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magdudulot sa atin ng kabutihan fi dunya wal akhirah. Tandaan natin yan. At kung ano mo yung pagbabawal sa atin ay makapagdudulot yun ng kasamaan. Tandaan natin yan. Never nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay makakabuti at never nagbawal na ito ay makakasama. So kaya obligado sa bawat isa sa atin na pag-aralan kung anuman ang mga hirap, pagdurusa, mga pinagdaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba, ng kanyang mga kasamahan, ng kanilang pagtitiis upang maipabot sa atin ang Islam sa panahon natin ito. Subhanallah. Napakalaki ng utang na loob natin sa kanila. Sila yung mga tao na nasaktan, naghirap, pinarusahan upang maitayo ang pananampalatayang Islam at ito ay hanggang sa umabot sa atin. Para naman ma-appreciate natin na hindi lang ito basta dumating sa atin ng parang pag-inom lang ng tubig na ganun kadali. Tandaan natin yan. May mga taong naghihirap upang dumating sa atin ng Islam. Subhanallah. May mga taong nagsasakripisyo upang dumating sa atin ng Islam.
Tapos sa pagka-Muslim natin, tayo ay magpapabaya. Sa paghihijab natin, tayo ay magpapabaya. Sa pagsasala natin, tayo ay magpapabaya. Sa mga ibada natin, tayo ay magpapabaya. Subhanallah. Hindi ba natin inisip yung mga sakripisyo ng mga nauna sa atin para umabot sa atin yung Islam? Tapos ngayon nasa atin ang Islam, i-take for granted natin. Hindi natin ma-appreciate. Subhanallah. So kaya nga obligado na pag-aralan natin yung mga napagdaanan nila, yung mga paghihirap nila. Upang hindi natin basta-basta lamang nasabihin na okay lang yan, Muslim na ako, alhamdulillah. Yun lang. Hindi. So ngayon, ay talakayin natin ang tungkol sa hijrah. Ang paglipat ng Propeta Muhammad ng kanyang mga kasamahan mula sa Makkah patungo sa Madina. Anong pangalan ng Madina dati? Yathrib. Okay? Tandaan natin, nangyari ang paghahanda sa hijrah, ito ay sa buwan ng Shahrul Muharram. Pero nangyari talaga yung hijrah, ito ay Shahrul Rabiul Awwal. Ito ay sa buwan ng Rabiul Awwal. Pero yung paghahanda sa hijrah, ito ay sa Muharram talaga. Kaya yung mga muarrikhun, yung mga historian, at after din ni Umar ibn Khattab, ay inilagay talaga na nangyari ang hijrah sa Muharram dahil dito talaga nagsimula yung pagpaplano sa paglipat mula sa Madina, mula sa Makkah patungo sa Madina. So kaya makikita sa maraming libro, ito yung nangyari sa Shahrul Muharram, yung hijrah. At tandaan natin, nangyari ang paglabas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah patungo sa Madina nung Rabiul Awwal. Tandaan natin, Shahr Rabiul Awwal 13, ito yung 13 years makalipas ang bi'tha, makalipas ang revelasyon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba yung mga dahilan kung bakit lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kasi tandaan natin, mayroong mga dahilan yan, may mga asbab, may mga dahilan kung bakit lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan patungo sa Makkah. Patungo sa Madina. Patungo sa Madina. So magbigay. Sino may ideya sa inyo? Isa sa mga dahilan ng hijrah. Ang asawa ni Kuya Yusuf. Wala? Para maiwasan ng gulo. Para maiwasan ng gulo. Okay, mashallah, malapit din. Okay? So ang una, Adam kabul magkatin bil Islam ibtidaan. Hindi tinatanggap ng mga tiga-Makkah yung Islam. Nung unang dating ng Islam, ano ba nangyari? Subhanallah, katakot-takot ang pagtanggi ng mga hindi nananampalataya. Dahil tandaan natin ay napakaraming rebulto sa loob ng Kaaba, sa loob ng Makkah, at iyon ang kanilang sinasamba. At iyon ang pinaka-unang dahilan kung bakit nagkaroon ng hijrah, dahil hindi tinatanggap ng mga taga-Makkah ang Islam. Subhanallah. Kaya kung iisipin natin mabuti ay napakasaklap, masakit na malaman natin na ang Propeta Muhammad ay nahirapan dahil sa pagdala sa atin ng Islam. Subhanallah. And then, tandaan natin na bago pa man dumating ang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Sadiqul Amin. Siya ay matapat na lubos na mapagkakatiwalaan. Bakit? Hindi pa dumadating ng Islam, hindi pa siya propeta. Pero ganun na ang ugali niya. Dahil yung mga Quraysh, kapag may mga kayamanan sila, iiwanan nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at maglalakbay sila patungo sa Palestine upang kumuha ng mga business nila. And then pagbalik ay mababalik yung kanilang mga kayamanan na walang kulang, ng kumpleto. Ibibigay yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tinawag siya ng matapat na mapagkakatiwalaan. Kaya nga nung dumating yung Islam, nung ipapabot niya na yung da'wa sa mga tao, sinabi niya, umakit sa isang mataas na lugar at sinabi niya na kung sa likod ng bundok na iyan ay may darating na mga tao at tayo ay kanilang susugurin, tayo kanilang sasakupin, maniniwala ba kayo sa akin? Sinabi ng mga tao, majarad na alayka kadiba. Hindi ka namin nasubukan na nagsinungaling. Pero nung sinabi ng Propeta Muhammad, sa pagitan ng kamay ay kaparusahan at ang gantimpala mula sa Allah, kaya sabihin nyo na kayo pumasok sa Islam, subhanallah. Doon na sila sinabihan nila ang Propeta Muhammad, mangkukulam,
baliw, na manunula, subhanallah. Nung before pa Islam, hindi niya nakuha yun, pero after ng Islam, dahil sa ayon ng mga tao na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang dahilan ng hijrah, dahil inihahanda na ang Madina al-Munawwara sa pagtanggap ng da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil tandaan natin na hindi pa naman lahat ng taga Madina ay Muslim. Tandaan natin, sila yung, anong tawag doon sa mga taga Madina? Anong tawag sa mga taga Madina? Kasi yung mga taga Makkah al-Muhajirin, al-Muhajirun. Sila yung mga al-Ansar, yung mga helpers, yung mga tumulong, yung mga sumalubong sa mga nag-migrate. Okay? So ayan, sinusulat yata. Okay. So tandaan natin, sa Madina ay hindi pa lahat nanampalataya. Meron din mga mushrik pa that time. And then, at nandun din yung 3 tribo ng mga Yehudyo. So mamaya talakay natin inshallah. Ang pangatlo, dahil sa mga paghihirap, parusa, pagdurusa na natatanggap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga taga-Makkah. Alam natin yan, subhanallah. Mula pa lang kay Abu Jahal, sa mga tao na nagpapahirap sa kanya. And then, yung naiulat pa sa isang hadith na nagsasala sa Kaaba, and then sinabitan siya ni Abu Jahal ng bituka o nasisirang hayop ng kambing o tupa, sinabit sa kanya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then hindi yung tinanggal at ang nag-alis noon ay isa sa kanyang mga anak ni Propeta Muhammad na ito ay sallallahu alaihi wasallam, na ito ay umiiyak dahil sa nangyari sa kanyang ama. Ang number 4, ang pangapat na dahilan ng hijrah ay dahil sa mga pagdurusa, paghihirap, parusa na nakakamit na kung sino man ang maniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yung mga naniwala sa Propeta Muhammad? Anong tawag sa kanila? Mga sahaba. Ano ba talaga yung ibig sabihin ng sahaba? O sahabi? Ano ibig sabihin talaga nun? Sige. Companions of the Prophet, kasama ng Propeta Muhammad. Si Abu Talib, naging nakasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabi ba siya? Sino si Abu Talib? Na kung saan ay naniwala sa kanya. Okay, naniwala sa kanya. Okay. Tandaan natin, kapag sinabing sahabi o sahaba, sila yung nakita nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naniwala sa kanya, wa mata ala dhalik, at sila ay namatay sa paniniwala nilang iyon. Dahil meron isa sa mga naniwala pero lumabas din sa Islam, so hindi yung matatawag na sahabi. Ang sahaba ay naniwala sa nakita ng Propeta Muhammad, naniwala sa kanya at namatay sa kanyang paniniwala. Ayun ang tunay na masasabi na sahaba o sahabi. Okay? Ang sahaba ito ay plural. Ang sahabi singular. Liwanag yan. Ang panglimang dahilan, ang hijrah wa daruratu wa iqamati ad-dawlati al-islamiyah. Ang hijrah ito ay kailangan talaga. Ito ay kinakailangan upang maitayo ang Dawlatul Islamiyah, ang Islamic country o ang lugar na pang-Islamiko. Dahil sa Makkah, mahirap. Dahil alam natin yung mga Quraysh ay sila yung pinakauunang pipigil upang maitayo ang Islam. Tandaan natin yan. At ang pinakapang-anim na dahilan, tandaan natin ang hijrah o pag-migrate, ito ay sunna na ng mga propeta. Mula kay Nuh alayhi salam, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at si Ibrahim alayhi salam, at ang panghuli na sa mga propeta, si Musa alayhi salam. Sila lahat ay nag-migrate mula sa kanilang bayan patungo sa ibang lugar. At maging sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay nangyari. So ito ang 6 na dahilan kung bakit nangyari ang hijrah. Tandaan natin yan. So ngayon talakayin natin yung mga tao o isa sa mga sahaba na kauna-unahang lumipat patungo sa Madina. Ito ay sina Abu Salama, si Salama. Si Abu Salama, naiulat na Ibn Ishaq na siya ay lumipat na sa Madina before pa mangyari ang Bayatul Aqabatil Kubra within 1 year. 1 year na nakalipas yung pagkakasunduan na malaki sa pagitan ng mga taga Madina, ay nakalipat na si Abu Salama.
At nung isasama niya yung asawa niya na si Salama, ay pinigilan siya ng kanyang mga biyenan. Ng hijrah ay nag-meeting sila sa Darun Nadwa, okay ha? Darun Nadwa, ang pangalan ng kapulungan na pinagmimitingan ng mga Quraysh. At sila ay nag-meeting doon, paano nila pipigilan sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga suggestion, ito ay kukulong sa likod ng rehas. Ang mga pangalawang suggestion, ito ay papalayasin. At ang pinakatatlo, at ang pinakahuli, at yun yung kanilang pinagsang-ayunan, ay bawat isang binata sa bawat tribo ay magdadala ng matalas na espada at sabay-sabay nilang pupukpukin ang Propeta Muhammad hanggang sa mamatay. Subhanallah. At iyon ang napagkasunduan nilang gawin. Na bawat isang binatang malalakas, matitipuno ay kukuha sa bawat tribo upang yung Abdul Munaf, yung tribo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang magawa kung sakaling mapatay nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi bawat kabail, bawat tribo ay makakalaban na ng Abdul Munaf. So yun ang dahilan nila kung bakit sila kukuha ng bawat isang lalaki. At kabilang na rin doon sa gustong pumukpok sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sino? Si Abu Jahal. Si Abu Jahal na naman, talagang kontrabida yan. Wallahi, kontrabida talaga siya. Kung sa pelikula, talagang kontrabida yan. Okay. At sila ay pumunta nung gabi ngayon sa bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta Muhammad ay dumating na sa kanya ang wahi. Ano yung wahi? Revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-meeting na nga mga Quraysh at kailangan niya ng lumikas sa gabi ngayon. So ang ginawa niya ay hinda niya yung bahay niya at pinatulog niya si Ali bin Abi Talib doon sa mismong higaan na hinihigahan niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Ali ang natulog doon sa place ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At sinabi niya na kailanman ay hindi ka na mabibigyan ng kapinsalaan. Hindi ka na makakapatay. At ang propeta at yung mga tao ngayon ay nagbabantay ha. Imagine, nagbabantay na yung mga tao sa mismong bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin. Paano nakalabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ay dami bantay. Fully covered. At nung lumabas lamang siya at hindi siya nakita ng mga gustong pumatay sa kanya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Subhanallah. At ginawa namin sa kanilang harapan ay harang at sa kanilang likuran ay harang. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. At sila ay aming tinakpan, sila ay aming hinarangan at sila ay hindi na nakakita. At binabasa yun ng Propeta Muhammad habang nilalagyan niya ng buhangin sa ulo yung mga bumabantay sa kanya. Subhanallah, nilagyan niya ng buhangin isa-isa. At siya ay pumunta kay Abu Bakar radiyallahu anhu at sila ay pumunta na sa bundok na ang tawag ay Garut Thawr. Gar at Thawr, bundok ng Thawr. Doon sila natili ng 3 nights. Okay, doon sila natili ng 3 nights. Siyempre, galit na galit yung mga bumabantay sa kanya dahil hindi nila naisakutuparan yung gusto nilang pagpatay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galit na galit sila dahil nakalampas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon 3 days na nag-stay sa Garut Thawr. Pero tandaan natin, napakagandang kissa, napakagandang kwento na ginawa ni Abu Bakar, subhanallah. Si Abu Bakar radiyallahu anhu, na mas nanaisin niyang mapahamak kaysa sa mapahamak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Na naiulat doon sa kwento na yun, sinabi niya, bago pumasok, ako muna ang papasok. Dahil kung anuman ang pinsala na nasa kuweba na yan, sa yungib na yan, ay ako muna bago ikaw, ya Rasulullah. Subhanallah. At yung mga damit niya ay pinunit-punit niya at ipinasok niya sa butas ng mga kuweba, sa butas ng mga yungib. At doon ay tumuloy silang dalawa at pinatulog niya sa kanyang, paano yung lap sa Tagalog? Sa kanyang hita. At pinatulog niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagpahinga niya. At si Abu Bakar radiyallahu anhu ay kinagat ng makamandag na insekto. Subhanallah. Siya ba ay, aray ko, ang sakit. Subhanallah, nasaktan ako. Sinabi ba niya yun? Wallahi hindi. Subhanallah. Siya ay nagtiis sa sobrang sakit na kung ano man yung dulot ng insekto na yun. At siya ay napaiyak
dahil doon sa sobrang sakit. Hindi niya nakayanan yung sakit. At yung pag-iyak niya ay nagising ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dumura ang Propeta Muhammad, nagising ang Propeta Muhammad, ano nangyari sa iyo ya Abu Bakar? At dumura si Propeta Muhammad at ipinunas doon sa lugar na nakagat at ito ay agad na gumaling. Subhanallah. Ganun kamahal ng mga companions of the Prophet ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hindi siya umaray, hindi siya nagpakita ng sakit, hindi siya sumigaw dahil ayaw niya maistorbo ang pagpapahinga, pagtulog ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At 3 days sila doon at merong anak si Abu Bakar na si Abdullah bin Abi Bakar at siya yung nagdadala ng pagkain. Tandaan natin. And then, meron silang tagapastol, nakalimutan ko yung pangalan, at yun din yung nagdadala ng gatas. Tandaan natin. At after 3 days, 3 nights na yun, ay lumabas na sila doon sa bundok at doon na nila nagpasya na lalabas na sila patungo sa Makkah. At meron silang guide na ang pangalan ay si Abdullah bin Uraykid. Abdullah bin Uraykid ay hindi yan Muslim. Pero pinagkatiwalaan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon ay nagsimula na silang mag-hijrah, magsimula na silang umalis. Kasi yung pinakadaan na dinadaanan patungo sa Makkah ay yung hilagang parte. Doon maraming dumadaan at alam ng mga Quraysh na doon dadaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Abdullah bin Uraykid ay sinuggest niya ay dumaan sila sa timog patungo sa Madina dahil konting-konti lamang ang dumadaan doon at bibihira lamang gumagamit ng daan na yun. Kaya napakalayo nung tinahak na landas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ay dumaan sa lugar na Al-Qadid, Al-Kharar, Al-Murra at yung pinakahuli nila lang tinigil akit sila sa bundok, baba na naman. Tapos nagtatravel sila ng gabi, buong gabi at sa katanghaliang tapat, subhanallah. Disyerto yun. Alam natin ang disyerto. Wala namang payong nun. Siguro may payong pero hindi ganon. May pang suporta sa ulo pero hindi katulad ng mga payong natin. Subhanallah. And then, ang huli nilang tinigilan ay yung Ra'im at saka sila dumating sa Quba. Tandaan natin, sa Quba, yung unang dinatingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nung nangyari habang naglalakbay na iulat sa mga hadith na meron isang bato na kung saan ito ay nakapaggagawa ng lilim. Ibig sabihin, may lilim sa ibaba nito. At si Abu Bakar, full khidma, ibig sabihin, yung talagang binibigyan niya ng magandang masisilungan, matutuluan ng Propeta Muhammad. Bali, hindi niya inuuna ang kanya sarili, inuuna niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatag niya yung lupa, inayos niya yung higaan, at ipinatulog niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At after na, natulog din ba si Abu Bakar? Wallahi hindi. Siya ay nagbabantay. Subhanallah. Binabantayan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron isang bata na nagpapastol ng mga tupa at kinausap niya na meron ba siyang gatas na may bibigay sa kanila at meron na ibigay yung tupa at meron na ibigay yung batang yun at ginatasan yung tupa at pagkakuha ng gatas, uminom ba agad si Abu Bakar? Hindi pa rin, subhanallah. Inuna niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa mabusog ang Propeta Muhammad at sinabi ni Abu Bakar hanggang sa malugod ako. Mas inuuna niya ang Propeta Muhammad kaysa sa kanyang sarili. At mas gugustuhin niya na mabusog ang Propeta Muhammad kaysa sa kanyang sarili. At iyon na yung pinaka-ikinasasaya niya, subhanallah. Iyon na yung pinaka-kinatutuwa niya, subhanallah. Tapos tayo, wala man lang hiningi sa atin ng Propeta Muhammad mula sa mga bagay na yun. Ang sinasabi niya lang sa atin ay sundin siya. At yung kanyang mga sinasabi at yung mga pinagbabawal kanyang iwasan. Tapos yung ilan sa atin, hindi pa rin maiwasan makinig ng music. Subhanallah. Tapos yung iba sa atin, hindi maayos yung kanyang hijab. Pagdating sa social network, subhanallah. Diba? So, walang hiningi ang Propeta Muhammad sa atin, subhanallah. Tapos, yung bagay na yun na inuutos niya ay para sa kabutihan natin. Wallahi, para sa kabutihan natin. Tapos, hindi pa natin magawang mahalin ng totoo mula sa ating puso ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tanong natin mga sarili. And then,
Meron ding isang naulat habang paglalakbay na yon ay nakita sila ni Suraqa bin Malik. Sabihin, siya lang yung nakakita mula sa mga naghahanap sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gusto niyang gumawa ng masama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinibad niya, hindi umabot, o pinana niya, hindi rin tumalab. At yung kabayo niya ay lumulubog sa buhangin. Yung kabayo niya ay lumulubog sa buhangin. Subhanallah. Hindi niya magawa ng pinsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung nakalapit na siya, ay meron pa rin sinabi niya na may pumipigil sa kanya upang gawa ng masama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating niya, nakita niya na ang Propeta Muhammad at si Abu Bakar at yung kanilang guide, ay sinabi pa niya, nag-tip pa siya, hinahanap kayo ng mga Quraysh at kayo ay mag-ingat. At yun, nakuha ng watika, ng parang pagkakatiwala na wag sasaktan si Suraqa bin Malik dahil nga may naitulong pa siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napadaan din kay Ummu Ba'bad. Si Ummu Ba'bad sa kanyang tent ay lagi siyang nasa unuhan at kung sino man napapadaan naman lalakbay doon ay kanyang pinagsisibihan. Si Abu Ma'bad ay wala that time kasi pinapastol niya yung mga tupa. And then merong isang tupa na sa sobrang hina ay hindi na kayang lumabas upang ipastol. Hindi na kayang kumain. Kasi sobrang hina na, sobrang payat na. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano itong kambing na, itong tupa na ito? Iyan ay mahina na, wala ng gatas. Kasi payat na yung mga tupa dahil halos isang taon na rin ang hindi umuulan. Sinabi ni Ummu Ba'bad. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaari ko bang gatasan ang kambing na ito? At hinawakan ni Propeta Muhammad, at sinabi ni Ummu Ba'bad, kung may makukuha ka, meron. Kung wala talaga. Pero alam na wala makukuha. Kumpiyansa si Ummu Ba'bad na walang makukuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hinawakan ni Propeta Muhammad yung lugar na gatasan sa tupa at binuka ng tupa yung kanyang mga hita at ginatasan niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaraming lumabas na gatas at humingi pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panlalagyan at hanggang sa napainom yung mga nasa lugar na yon at uminom ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakapagdala pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at meron pa rin natira para kina Ummu Ba'bad. Kaya nung pagdating Abu Ma'bad ay gulat na gulat siya. Saan galing yung gatas na yan? Dahil alam na wala na magbibigay ng gatas mula sa mga tupa. At sinabi niya na meron ganitong lalaki na dumating dito, ikinuwento niya. At sa pagkwento niya ay parang nakita na rin ni Abu Ma'bad. Sinabi niya, wallahi, siya yung tao na hinahanap ng mga Quraysh. At sinabi niya, kung ay mabibigay ng pagkakataon lamang, isasamahan ko siya. Sinabi ni Abu Ma'bad. Subhanallah. Isa sa mga miracle ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang na din doon yung pagpapagaling niya kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. At dumating na sa Quba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikawalo ng Rabiul Awwal. Ikawalo ng Rabiul Awwal, ika-14 years ng Bi'tha. O ika-13 years ng Bi'tha. Yung ikawalo ng Rabiul Awwal ay dumating na doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumaba sila, tumigil sila kay Khulthum bin Al-Hamd. Doon sila tumigil. At doon na naisagawa ang kauna-unahang masjid sa Islam. Ano yun? Masjid Nabawi? Masjid Quba. Kasi tanda natin, mas nauna yung tinayo kaysa sa Masjid Nabawi. At ano yung gantimpalan ng mga pagsala ng rakaatain sa Masjid Quba? Sino na nakapag-umrah? Nasang kamay? Sister, isa lang? Sila nakapag-umrah sa inyo? 2, 3. Anong adyaw? Anong yun, premyo daw. May premyo. Tandaan natin ha, yung premyo na to ay sa bahay lang. Huwag nyo gagamitin pag pupunta kayo sa Dubai Mall, spray kayo ng marami yan, subhanallah. Papasok kayo sa hadith na. Ito ay para sa mga asawa nyo, mabango nyo, o premyo daw. Ano yung ajar? Ano yung gantimpala na nakapalaob kung sino mamagsila? Okay, kung sino mamagsala sa Quba? Tapos ano yung nakapag-umrah, subhanallah.
O kahit hindi nakapag-umrah. Pero siyempre, mas malapit na masagot yung nakapag-umrah. Kasi isa sa mga bibisahin pagdating sa Madina ay yung Masjid Al-Quba. Kaka-umrah lang ni Yusuf. Sa mga lalaki mo. Sa mga lalaki, mag-miss ko lang kay Kuya Koy. 0553. 0553. Dalawa to, may panlalaki dito. Hoso, tawag na kayo. Ayun. Okay. Tawag na. Okay, assalamualaikum. Caller number 1. Oh, sige. Ano? So sa babae kasi Lumpas daw na nakapag-umrah. ay alam na, hindi na pwede lang sagutin. Sinabi mo eh. Ano sinabi? Hindi. Okay, bigay natin kay ano. Pero Sa lalaki. kulang yung hadith mo. Ibibigay namin, gantimpala niya ay gantimpala na nakapag-umrah. Okay, congrats mo si Yusuf. Congratulations na brother Yusuf. So ito na. Pero may tanong na isa. Asawa, sige. Anong sunod yung tanong? Anong dapat mo gawin bago mo matanggap yung ano? See? Yung adjust na yan. Ito na. Fibay tihi. Oo. Pato daw fibay tihi? Inagamit mo pa. Sabi mo sa kanila. Sige. Okay, yung pangalawang tanong. Yan yung pinanong sa akin. Ano yung sagot ko? Ang una ay yung katulad kung sino magsara doon ay kagantimpala yun ng taong nag-umrah. Pero hindi magpapakalbo. Mga pagsara yun, magpakalbo kayo, hindi. Katulad siya ng gantimpala ng taong nag-umrah. Okay? Sa baba, hindi pupunta po. So, sinabi ni, meron pa isang tanong, paano makukuha yung gantimpala na para siyang nakapag-umrah? Anong dapat niyang gawin? Sara dalawa kaan natin kasi sara yun. Alam na po natin yan. Magsarang dalawa ka, pero bago yun, kulang yun eh. Wala pa. Oh, kulang. Wala po. Merong hadith kasi nabasa namin kanina na. Sa kanina na Camera ka. mga pala. Ano na, okay na? Wala eh. Tinong sagot. Wala? Walang sumusunod. Oh, meron. Meron? Inshallah. Okay, caller number 2, Yusuf. Web 2 show. Bigyan niyo sa asawa. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, anong sagot? Sorry, mali yung sagot mo. Tama yung hadith mo, pero mali po yung sagot. Okay? Syukran, jazakallah khairan. Muna. Hindi namin yung tanong. Ang tanong ko, so pwede din sumagot ang lalaki. Pag ano, ibigay nyo sa asawa ninyo, sa nanay, ate. Okay, ang tanong ko, di ba tinanong niya kanina, ang gantimpala ng pagdarasal sa Masjid Quba ay ng 2 rak'ah na sunna ay parang nakapag-umrah. Okay, ang tanong doon, kasi kulang yun. Meron ka munang dapat gawin para makuha yung gantimpala na yun. Bago ka mag-sunna, meron kang dapat gawin para makuha yung gantimpala na umrah. Okay, para makumpleto yung hadith. Okay, sino? Walang sasagot? Allahu Akbar. Siyempre, bago ka magsunna, maghuhudu ka muna sa bahay. Sabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang maghudu sa kanyang bahay at pagdasal sa Masjid Quba ay matatanggap niya ang gantimpalang umrah. Tulad na para sa nakapag-umrah. Masya Allah. Sorry. Okay, tuloy mo. Inshallah. So, continue tayo. Inshallah. At doon nagsala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Salatul Jumu'ah. And then, after ng sala, sila ay nag-proceed na sa pinakasentro ng Madina. At doon na yun ay tayo yung Masjid An-Nabawi. So, inshallah, magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinagduda ko rin na naway makapag-umrah kayong lahat. Amin. At mabisita nyo ang Masjidul Haram at ang Masjid Nabawi. Inshallah. Amin. Amin.
At pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay doon siya tumigil sa lugar ng Bani Najjar. Bani Najjar. And then, ito ay sa taon ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan natin. And then, ang ulitin ko ay yung pagtatayo ng Masjid An-Nabawi. Ayun ang kauna-unahang layunin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pagdating niya sa Madina. Okay, at sunod na itayo niya, siya ay umalis na sa bahay ni Abu Ayyub al-Ansari dahil naitayo na nga ang kanyang bahay, ang natayo na ang masjid. At ang pangalawa, al-muwakha bain al-muhajirin wal ansar. Ano yung muhajirin? Mga tao na nag-migrate. Ay yung mga ansar, yung mga tumulong sa mga nag-migrate. So, yun yung pangalawang layunin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung pagkakapatiran ay lumakas sa pagitan ng mga nag-migrate at doon sa mga taong taga Madina, yung mga al-ansar. Subhanallah. At naiulat sa isang hadith ay pinag-ayos ang pagkakapatiran sa pagitan ni Abdurrahman bin Auf at Sa'ad bin Abi Rabi'ah. Danda natin ha, Abdurrahman bin Auf at Sa'ad bin Abi Rabi'ah ay doon sinabi ni Sa'ad bin Abi Rabi'ah na ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking mga kayamanan at sa iyo na ito. At meron akong dalawang asawa na kung gusto mo ay hihiwalayan ko yung isa at patapos na yung idda niya ay siya ay iyong asawahin. Subhanallah. Ganun. Ang pagkakapatiran na sinasabi dito ay hindi lamang basta sa dila. Tandaan natin. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang puso at kanilang mga gawa. Hindi katulad sa time na to. Sinasabi ang kapatid ka pero tinatraidor ka. Na. Mag-ingat. Sinasabi na kapatid ka pero pagtalikod mo, kinakain yung laman mo. Na. Mag-ingat tayo. Kasi hindi yun yung tunay na pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran ay kung paano yung pinakita ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Abdurrahman bin Auf, tinanggap ba niya? Sige, akin na yung lahat. Asawain ko na yung kasama mong pangalawa. Hiwalayin mo na, sige. Sinabi ni Abdurrahman bin Auf, ganting pala ang kanawa ng Allah sa iyong mga kayamanan at sa iyong pamilya. At sa Abdurrahman bin Auf, isa sa pinakilala na pinakamagaling sa business sa mga sahaba. At siya ay pumunta sa palengke at meron na siya dalang mantigilya at keso. At isang araw na iulat na siya ay parang tuwan-tuwa na naglalakad sa Madina at napansin siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw ba ay umiibig o Abdurrahman bin Auf? At sinagot niya sa Propeta Muhammad na nag-asawa na nga siya at ito ay sa maliit na halaga lamang ng ginto. Subhanallah. Ganun siya kagaling mag-business. Tandaan natin. At isa sa mga layunin, yun yung pangalawa, di ba? Yung pagkakapatiran. Napalakas yung pagkakapatiran sa pagitan ng muhajirin wal ansar. At ang pangatlo ay yung maitayo yung mga batas na pang-Islamiko at ito ay maisulat o ito ay maipatupad yung mga batas na pang-Islamiko. At isa sa mga layunin ng mga pamayanan ng Madina ay meron nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang sinagot niya, wa tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Na magpapakain sa pamamagitan ng pagkain sa mga taong mahihirap, wa tuqri'us salam, at magbibigay ng salam doon sa mga taong kilala mo at doon sa mga taong na hindi mo kilala. At nagtanong si Abdullah bin Salam. Sinabi niya na isa sa mga pinakaunang sinagot sa akin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa na doon sa mga hadith na malamang na memorize nyo na rin. Yung la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Na hindi. Anong ibig sabihin ng hadith na yun? Hindi papasok sa paraiso. Iso? Kasi naman hindi ligtas ang kanyang pagpapala sa kanyang Sa kanyang panalalasa, sa kanyang mga masasamang gawain. Hindi papasok ng paraiso yung ganong klase ng tao. Okay? And then, 3 minutes. Okay? Bilang panghuli ng parte ng hijrah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito na rin tayo magtatapos inshallah at naway sulat natin. Ito yung mga resulta ng hijrah.
Ang una, ikamatod dalam Islami hudud sa Islami. Yung pagtatayo ng Islamic community at ang pamayanan ng mga Muslim, Islamic society. At ang pagkaligtas, pangalawa, pagkaligtas ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula at ng kanyang mga kasamahan mula sa mga parusa, mga pagpapahirap ng mga Quraysh. Okay? At ang number 3, tarsihul mabdal ukhuwa bainal muhajirin wal ansar. At ang pangatlo ay yung pagpapalakas, pagtatanim ng pagkakapatiran sa pagitan ng mga muhajirin at ng mga ansar. At ang pang-apat na resulta, al-qada' at-tam al-hin wal-adgan. Ang panghuli ay ang pagwala ng hatred, pagkamuhi, ano ba yung pagkamuhi? Pagkagalit, tribulation, pagiging makasarili, lahat yan ay nawala na. Lahat ng yan ay nawala na after ng Islam. Dahil ang natin ng Islam, ito ay nag-uutos ng pagkakapatiran at hindi ito nag-uutos ng kanya-kanya. Ng sarili mo lamang yung sarili mo. Okay? So, sunod na tayo. Okay. Apat lang. Pabulo bang sunod ka sa mga nasa kapatiran. Kadautan ang nahin wala adgan. Hindi, yung ano yun, yung nahitred sa puso. Pagkamuhi. Panghuli, pag-alis ng pagkamuhi sa puso ng mga nananampalataya. Siyempre, hindi mawala yung tribo ko to, ito yung susuportahan ko, pero yun ay nawala na after na itayo na yung Islam at after na ng hijrah. So, iyon yung mga bagay na dapat nating maalala sa hijrah. Natandaan natin, paalala at paalaala na ang Islam ay hindi dumating sa atin ng ganong kadali. Tandaan natin yung mabuti. At ito ay puno ng pagsubok. Sa mga bagong sister, sa mga bagong brother na pasok sa Islam, ay natural susubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng mga tulad ng mga nauna sa atin. Sinabi ng Propeta Muhammad sa isang hadith, inna ashaddun nasi balaan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Ang pinakamatindi na pagsubok para sa mga tao ay ang una yung mga propeta. Ang sunod ay yung mga naniniwala sa kanila at yung pagkatapos nila at yung mga sumunod pa sa kanila. So huwag natin iisipin na tayo naniniwala ay parisyon agad tayo. Huwag. Tandaan natin na tayo isusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay ba tayo sa ating sinasabi na la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam. Subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Akhi Francis. Okay, bago tayo magbigay ng mga katanungan, sino po ang may mga tanong? Related lang po sa topic para hindi po tayo mapahaba. Sister Siti Alam? Yung tungkol lang po sa di ba yung may mga sahaba na handang hiwalayan yung mga asawa nila para ipasawa lang yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon natin ngayon, pwede po ba yun? Okay, ang tanong ni Sister sa sa mga sahaba, isa sa mga sahaba na handa siyang ibigay yung kanyang pangalawang asawa para maibigay doon kay Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Sa time ba natin pwede yun? Pwede. Pero ang payo ko sa brother, huwag niyang gagawin. Kasi maraming babaeng bakante dyan. KF2, KF1. Oh, totoo, actually totoo, di ba? Maraming bakit mo so, di ba, subhanallah, walang reason para kasi bakit ibinibigay yung kay Abdurrahman ibn Auf? Kasi walang-wala talaga sila. Mahirap magbigay ng mahal. Kasi since asawa niya, so
parang makakamura siya. Kung kasi kung mag-asawa si Abdurrahman ibn Auf, unang-una, wala naman siyang kamag-anak doon dahil galing siya ng Makkah. Kasi zero sila. Kasi talagang tapos zero sila, di ba? So kaya ganun na lang yung Pero sa time natin ngayon, subhanallah, mayroong lalaking naghahanap ng mapapangasawa at meron tatlong asawa o dalawa, parang hindi ko sila sabing haram. Pero siyempre, maraming babae, actually marami yung nagsasabi sa akin na ganyan, brother, may mga nagsabi, ganyan, study, anak mo ko, hindi lang dito sa Kalima, pati sa iba, sa Abu Dhabi, ganyan. Tapos, meron ng ibang sisters, ganyan, sinasabi sa akin ng misis ko na hanapan ko raw ng mapapangasawa. Pero siyempre, yun ang mas mainam. Yung mga walang asawa, yun muna ang unahin natin i-priority. Hindi po ba, sister? What do you think? Pag-asawa mo na. Di ba Okay, masyadong paano napasok yun doon? Yung asawa. Okay, may asawa na po yung si sister. Si brother siya yung asawa niya. Okay, sino pong may sakit na tanong? Sa mga brothers. Okay. Walang tanong, ako magtatanong. Yung sa mga brothers, yung premyo natin pang babae, so kung may manalo sa inyo, bilhin nyo na lang sa asawa nyo. Okay? Ano yung magbanggit kayo na isa sa mga unang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpunta niya sa hijrah, pagkatapos niya mag-hijrah sa Madina. Okay. Magbanggit. Sino? Okay. Bigay. Kapag kasasabi lang niya, wala pang 10 minutes, sinabi ni Ustad Abdul Wahid. Kasasabi lang niya, magbanggit ng isang hadith. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, caller number 3, Brother Omar Siya. Pagkikin tayo sa hadith. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. La yadkhulul jannah. Masya Allah. La yadkhulul jannata man la ya'manu jarul bawa'iqahu. Tama ba yun, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, mubarak. Ibigay kasi ito. Shukran. Assalamualaikum. Yes. Sino to? Abdul Karim. Sino? Oh, ano nga? Tapos na yung tanong, expired na. Ibang tanong naman. Pang babae naman. Pero anong sasabihin mo? Anong sagot mo? Wala na. Hindi na pwede. Hindi lang pala. So, bye. Thank you. Okay. Sino pa? Makapagsasabi. So, ang sinabi niya, hindi makakapasok ng paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok ng paraiso yung tao na hindi ligtas sa kanyang yung kapitbahay niya sa kanyang kasamaan. Okay. Next. Sino pa makapagbibigay ng hadis? Lalaki at babae naman. Babae naman. Assalamualaikum. Okay, ano? Yung doon tungkol sa pagbulo sa master ko ba? Actually, brother, narinig ko ba yung sinabi ko? Sabi ko, babae muna. Pero tama po yung hadith. Tama yung hadith mo. Okay, yung pagbulo sa baba. Pagsasa.
Maraming salamat pero wala akong premium, pasensya na. Pero tama yung sagot mo, masyaallah, jazakallahu khairan. Okay, syukran. Okay, yung sabi ni brother ay pagsasala sa Masjid Quba. Okay, ano ba? Sa mga sisters, Allahu Akbar. Oh, kayo na yung mga brothers, akala nyo natutulog sila doon, hindi ah. Oh, mayroon pa kayong mga notes. Wala kayong sagot? Okay, mayroon naman isang tanong. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito yung pagkakarinig ko sa akin. Yung Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Okay? Sino ang makakapag-translate ng hadith na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulitin ko. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sino makakapag-translate? Bawal sa mga brothers kasi may mga ustad doon. Sorry mga brothers, sino? Okay, tatranslate ko yung first 3 phrases. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparating ninyo ang salam. Bawal nga sa mga lalaki, brother. Sorry, hindi ko sasagutin. Pero punta, sorry, hindi ko sasagutin. Kasi Afshus salam ay ipahatid ninyo yung salam, yung assalamualaikum. Baka nagtatanong to. Assalamualaikum brother. Kuya. Nandiyan ako, galing ako dyan. Okay. Syukran, jazakallahu khairan. May tanong pa? Okay, jazakallahu khairan. Syukran, salamat. Okay, kasama ko sa mga naunang hadith. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iparating ninyo ang salam, yung assalamualaikum, magbatiin kayo, assalamualaikum. At wa at'imut ta'am, ibig sabihin is magpakain kayo ng pagkain sa mga tao na nangangailangan nito. Alhamdulillah. Wa sallu wan nasu niyam, at magdasal kayo at ang mga tao ay natutulog. Yun yung salatut tahajjud. Yun yung dasal sa bandang alas 2 o ating gabi. Okay, sunnah, voluntary sala yun, dalawa, tapos yung pinakalas ay isa. Parang tarawih din ang style niya. Okay, so yun yung tatlong matangian. Pero ito ang tanong ko, anong ibig sabihin nun na tadkhulul jannata bis salam? Okay, si Tianis. Papasok sa paraiso ng may kapayapaan. Masyaallah, congratulations sister. Ito ang ibibigay ko sa iyo. Ako ang bumili niyan. Congratulations. So, ang sabi ni Propeta, parating ninyo ang salam, yung assalamualaikum, pagbati ng Islam, at magpakain kayo ng pagkain sa mga may hirap, at magsala kayo na ang mga tao ay natutulog. At kasi bakit natutulog? Kasi mas malapit yun kay Allah, mas malapit ka kaya na walang nakakita sa iyo, mas sincere. At kayo ay makakapasok ng paraiso ng mapayapa. Masyaallah. Okay, next question. Ito, hindi ako bumili dito. Binigay lang sa akin to. Sabi ko sa misis ko, ipamigay na lang natin na regalo. Next, si Mark Caldero na naman. Tapos kami ng gamit. Okay. Hindi, pero totoo yun. Yung sabi ko, ano ba yung natin sa mga gamit? Pamigay na lang natin. Okay? Kasi maliit yung bahay. So, alhamdulillah. Next question, may tanong ka. Okay, sino makapagbibigay? Wala nang sinulat. Sino makapagbibigay? 3 lang. Kasi masyado mong masyado.
Walang basa-basa. Sino ang makapagbibigay ng 3 sa 6 na dahilan ng pagkakaroon ng hijra? Okay, sister. Ano pangalan ninyo? Ano po? Aisha, Melissa. Tumayo po kayo. Nagbigay ng 3.